Ilagay lamang po natin ang ating pong atensyon sa panalangin ito. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, God, sa gabing ito na iyong pinagkaloob. Salamat muli, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, sa tagumpay, Panginoon, na iyong pong ipinagkaloob upang, Panginoon, muli pagkatiwalaan na magdala ng iyong salita. Salamat, Panginoon, na ikaw ang mabuting Diyos na nag-ingat sa amin na makarating sa lugar na ito. Mapakinggan ng iyong salita at patuloy na ito'y tumangin sa aming puso, maging aral sa amin, at patuloy, Panginoon, na ma-enjoy namin ang buhay na kasama ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, muli, pinagkakatiwala po namin ang iyong salita at patuloy na ito'y maging binhi, Panginoon, na mumumunga ng iyong pong pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa iyong lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, kung po, ano po tayo magsiubo. Pagpasensyahan niyo po ako kung ako po ay hindi po maka-awit, Char. Ano po, medyo masama po ang aking pakiramdam. Ano po ang gawa po ng yung sa smog na vulkan. Ako po kasi ay may allergic rhinitis at kapag po may mga ganong mga alikabok or ano mo po na narahap ko, pagising ko po kasi nung Monday, pag-alis ko sa amin, sabi ko, aba, parang nasa Baguio, parang ang kapal ng habog, yung po pala is magna. Ako po enjoy pa sa paglalakad ko. Pagdating ko po sa company yun, masama na po ang aking pakaramdam. Ano po? Pero biyaya po ng Panginoon, salamat po sa kalakasan na mula sa Kanya, na ako po ay nakatayo sa inyong harapan upang magbahagi po ng salita ng Panginoon. Ano po? At ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay, ang title po nito is, Enjoy Life While You Can. Amen. Amen. Alam niyo po, ako po ay, yung boss ko, isang umaga, tinanong niya ako, sabi niya sa akin, Claudia, saan kaya pupunta ang tao pag namatay siya? Sabi ko sa kanya, sinagot ko po siya, sabi ko, Sir, ang pagkakaalam ko po, ang tao pag namatay siya, sabi sa Bible, ano po sa 1 Thessalonians 4, ay nakakatulog daw po sila at magigising na lamang tayo sa takdang panahon kapag bumalik na ang Lord. Ano po, sabi niya sa akin, kasi sabi dun sa isang kanta, if ever I had a line to heaven, I'd call you there. Sabi niya po gano'n. Di talaga ako singer, mali-mali ang lyrics eh. Sabi niya, pwede kayong makausap yung mga taong namatay. Sabi ko sa kanya, alam niyo sir, biblically, agang-aga po kami nagbabaybulan mag-boss daw. Sabi ko po sa kanya, biblically sir, sa panahon po ni Saul, di ko alam kung kilala niya, basta kinikwento ko sa kanya, sa panahon po ni Saul, tinanong niya ang isang babaeng nagtumatawag ng espiritu at sabi niya, tawagin si Samuel. At nagpakita si Samuel. At ang sabi ni Samuel sa kanya, bakit ba ako ginagambala? Yung nagalit ko. Sabi ko, ibig sabihin pala nun, sir, namamahinga na nun si Samuel pero natawag pa siya. Ibig sabihin po, maaari kasi nangyari nung panahon na iyon. Sabi niya sa akin, so pwede pa lang makausap ko pa si Inayat Itay. Sabi ko ba, hindi ko alam kung kaya yun, sir, ngayon. Wala naman din yung babae na gano'n. Sabi ko po sa kanya gano'n. So, naisip ko, ano kayong pinagdadaanan ng aking boss na ito? At gano'n na lamang ang tanong niya sa akin. Lalaki po iyon, 40 something na po, may asawa na po siya. At itatanong po siya sa akin ng gayon, sa agang-aga po ngayon. Tapos po, natuto po niya na ikwento sa akin ng kapatid daw po pala niya ay na-diagnose na may tumor sa sikmura at o-operahan. Sabi niya po sa akin habang nag-uusap kami na bago daw niya buksan, alam mo Claudia, bago ko buksan yung result nung nangyari sa kanya, nung nakuha dun sa katawan niya, upo muna ako sa isang gilid doon at nag-pray ako. Sa biyaya ng Panginoon, maganda daw ang naging resulta. Sabi niya sa akin, ganoon nung pala kabilis ang buhay ng tao, Claudine. Kahit anong pagpapagal mo, kahit anong gawin mo, kahit anong yaman mo, at the end of the day, mamamatay ka din. Kahit anong pagsisikap mo, kahit ano ang marating mo, mamamatay ka din. Sabi ko, opo, sir. Kasi time po nun, Ecclesiastes po ang binabasa natin. Kaya po sabi nga po dito sa mga 8 verse 8, kung paano hindi mapipigilan ng tao ang hangin, hindi rin niya mapipigilan ng kanyang kamatayan. Tulad sa isang labanan, hindi siya makakaatras at ang kasama niya ay hindi makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At sabi din po sa mga 9 verse 3, ito ang hindi maganda sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. Iisa lang ang kasasapitan ng lahat. At hindi lang iyan, kundi pawang kasamaan at kamangmangan ng iniisip ng tao habang nabubuhay at pagkatapos ay mamamatay din siya. Tingnan mo nga yung katabi mo, buhay pa ba yan?
Amen. Sabi ko, totoo. Kahit anong pagsisikap mo, kahit anong maging titulo mo dito sa mundo, pagdating ng end nating lahat, mamamatay din tayo. Tama. Kaya sabi niya sa akin, kayo mas mag-iinam pala, Cloud, yung magpakabuti ka na habang nabubuhay ka. Para pag namatay ka, sabi niya sa akin, hindi sasabihin ng mga tao sa'yo, buti na lang namatay na ito. Nagtatawa na kaming dalawa ng boss na habang nag-usap po kami. Pero nagrema siya sa akin. Kaya po ito po ang dinala kong salita ngayong gabi ito na enjoy life while you can. Sabi mga sa katabi mo, enjoy life while you can. Alam niyo po, and sometimes, ang malungkot na parte ng buhay po natin, hindi po natin na-enjoy yung buhay na meron tayo. We often focus being miserable, lonely, sad, and in pain. Sino po ba dito yung dumadaan sa point ng buhay niya na emo, yung sa mga 90s, nag-i-emo time. Tapos mininggal mo na yung ganung moment ng buhay mo. Parang wala na magandang nangyayari sa buhay mo. Alam niyo po ba, sabi po dito, next slide po, God wants us to enjoy the life He died to give us. Alam niyo po, hindi po gusto ng Panginoon na nalulungkot tayo habang nabubuhay tayo dito sa mundo. Hindi po siya nagpakamatay sa krus para lang hindi natin ma-enjoy yung buhay na kaloob natin. Na hindi natin na susulit yung bawat araw o oras na kaloob sa atin ng Panginoon. Kasi, ang nais po ng Lord, sabi po sa mga Ngaral 9 verse 8, palagi ka sanang maging maligaya. Yun po ang gusto ng Lord sa atin. Kaya po niya, hindi hinayaan na siya yung nag-bear ng dapat nakaparusahan na para sa atin. Kasi ang gusto ng Lord, palagi tayong maging maligaya. Kaya nga po, nung kinreate ng Lord in heaven and earth, kung maalala po natin, di ba yung 7 araw na kinreate ng Lord, ang langit at lupa, ang lahat ng creation, ang sabi niya sa bawat araw bago ito matapos, and it is good. Di ba? Lagi niya sinasabi, maganda ang kanyang nilikha. Kaya po, maganda po sa buhay natin as we end every day, we assess yung ginagawa natin, is it good? Or kung hindi man ito mabuti ngayon, maganda po na naiisip natin na hindi ko na ito ulit-uulitin bukas kasi kailangan maganda yung bawat araw na matatapos para sa akin. Kasi alam niyo po, sabi nga po sa John 10 verse 8, John 10:10a, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Alam niyo po, hindi ginagawa sa atin ng kaaway. Even though ang plano at ang gusto ng Panginoon sa atin is mamuhay tayo ng maligaya at masaya, palagi may ginagawa rin ng kaaway para para nakawin, patayin at sirain yung maganda at gusto ng Lord na mangyari sa buhay natin. Kaya openly nakikita natin, ninanakaw ng kaaway yung joy or para hindi natin ma-enjoy yung buhay na kaloob sa atin. Pero alam niyo po, ang sabi po ng Lord sa 10b, sabi dito, sabay-sabay nga po natin basahin, I have come, the day we have life, I have it to the full. Nagpunta po dito ang Panginoon, kung ang kaaway po ay nagpunta upang mangwasa, ang Panginoon po ay nagpunta rito para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Alam niyo po ba na may isa lamang po tayong buhay? Sino po ba yung nakadalawa? Wala mo po sa Dini, akin po sa Siyam, ewan ko kayo. Pero alam niyo po, isa lang po yung buhay na meron tayo. Kaya nga po, let's make the use of it na nagagamit po natin na hindi po tayo na namumuhay sa regret, sa seldom, sa pain, at sa feeling discouraged, na pakaramdam mo, talunan ka. Na pakaramdam mo, parang walang nangyayari sa iyo. At sometimes, ang buhay natin umiikot na lang sa trabaho, sa pag-aaral, na parang walang nangyayari. Minsan may nagtanong sa akin, sabi niya sa akin na isang kapatid dito, ate, na-experience mo na ba yung, parang yung buhay mo, parang walang nangyayari. Yung parang gumising ka, nagtrabaho ka, tapos bukas na gano'n na lang ulit. Parang Squidward life lang. Parang walang nagbabago sa'yo. Parang hindi natin na-enjoy yung buhay na meron tayo. Pero ngayon po, pag-uusapan po natin, how can we enjoy sa pamamagitan ng salita ng Panginoon? Samahan niyo po ako sa Ecclesiastes. Kung paano po tayo tuturuan ng Panginoon? Paano po ba natin we will make use of our life to make it useful and enjoyable sa buhay natin kasama ang Panginoon? Sabi dito, take every opportunity to enjoy the life God has given you by, number 1, sabi po dito, enjoy life with your loved ones. Sabi po sa Ecclesiastes 11 verse 9, enjoy life with the wife you love. So
just pertain po dun sa mga asawa. Paano kami? Wala pa kaming asawa. Hindi na naman i-enjoy yung buhay namin. Paano na yun? Pero hindi, sinasabi po dito, enjoy life with your loved ones. Spend time with your loved ones. Marami pong, lagi pong tinuturo sa atin, even nung nagpunta kami sa, nung tinuro ni Bishop Rock, na sinasabi nga niya na, our first ministry is our family. Tama po? Pero, kung tatanungin kita, kailan mo huling nakamusta yung nanay mo? Yung tatay mo? Yung kapatid mo? Updated ka ba sa mga nangyayari sa kanila? Yung effort ba na binibigay mo sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa nililigawan mo, is the same effort that you do for your own family. Amen? At may nagagawa ka ba para sa mga special days nila? Alam mo ba yung mga latest chika? Alam mo yung latest chika ng mga kaibigan mo, ng social media mo? Pero yung sarili mo kayong pamilya, updated ka. Amen? Lagi kang one call away para sa iba. Try to be anyone para sa kahit na sino. Pero, pag pinag-usapan po kaya yung pamilya mo, okay ka ba sa kanila? Alam niyo po, ito po yung tinuturo sa atin. Para po pala, ma-enjoy natin ang buhay po natin. I-enjoy natin ang ating buhay kasama ang ating pamilya. Kasi marami po sa atin, hindi masaya sa loob ng sarili nilang pamilya. Hindi nga po natin alam kung ano po ba talaga ang nangyayari sa sarili po nating pamilya. Kaya tumadaan na lang ang panahon na wala na lang yung lolo mo, yung lola mo, o binumatay na lang sa kamag-anak mo. Tapos masabi mo, hindi ko man lang siya nakausap, hindi ko man lang siya, di man lang kami nakapagbanding na wala na lang siya. At it's a calling for us na kung if we want to enjoy the life that we have, i-enjoy po natin kasama yung pamilya na meron tayo. Palagi po natin alamin, kamusta na ba sila? Ano na bang nangyayari sa kanila? Baka po we're so focused in ourselves, hindi na po natin nakikita yung mga meron, yung mga bagay na nangyayari sa kanila. Hindi ako as a working professional, akala ko before, kapag napaprovide ko na yung pangangailangan ng pamilya ko, yun na yung love, yun na yung spend time ko sa kanila. Nung nabibigay ko yung mga pangangailangan na, yun ang pala yun, mali po pala. Minsan pala ang kailangan lang ng pamilya ko yung makausap ako. Yung makasabay ko pagkain. Yung sasamahan mo lang sila doon sa mga bagay na hindi pa nila nararating. At ito po yung unti-unti kong ginagawa sa pamilya na meron po ako ngayon. Unti-unti, minsan makikita nyo, pandalas po ako umuwi. Kasi yung kapatid ko po, dadalaw po kasi kami nakatira sa Hidalgo. At lagi niya ako iniintay kumain. Sabi niya, Odin, ano ba? Alas 9 na hindi ka pa nauwi. Hindi pa ako nakain, gutom na ako. Sabi ko, dadalawa lang nga kami, hindi pa kami sabay kumain. Kaya po, dun sa mga moment na yun, sinisikap ko makabawi sa aking pamilya. Kasi nga po, nakahiwalay na kami ng bahay. So, yung parents ko nandyan din po sa Tanawan. So, paunti-unti, I'm trying na mabisita sila. Kasi ayoko yung nakikita ko na, laki lang pala ng pamangkin ko, hindi ko naman lang ng malaya. Hindi na pala ako ka-close ng pamangkin ko kasi hindi ko na sila nasusubaybayan. Pero updated ako sa ibang tao. Pero hindi ako updated sa sarili kong pamilya. At doon ko nakita na kapag pala okay yung relationship mo sa pamilya mo, nagiging masaya po tayo. You talk about your small wins at may mga taong mas nakaka-appreciate sa'yo. Pangalawa po, enjoy your work. Sabi po sa Ecclesiastes 11 verse 9b, enjoy all the days of this short life God has given you here on earth. It's all you have, so enjoy the work you have to do here on earth. Sabi din po sa chapter 11 verse 12, whatever work you do your best. Alam nyo, almost half, or siguro 1/4 ng buong, 3/4 ng araw natin, marami sa atin nasa trabaho po. Tama? Yung 8 hours mo, nagiging 12 hours ka na sa trabaho, halos mas marami pa yung oras mo sa trabaho na meron ka, lalo na pag nag-overtime, minsan Sabado may pasok ka pa, yung iba sa inyo may pasok pa ng Sunday, at halos kinain na ng trabaho ang oras natin, even yung may mga business po sa atin. Pero paano pag hindi ka masaya sa trabaho na meron ka? Halos araw-araw, tamad na tamad ka pumasok, basit na basit ka sa mga katrabaho mo. Paano kung, sadya daw paano kung yung work po just only pertain to sa trabaho na meron tayo, pero paano kung sa pag-aaral mo, kung tamad na tamad kang pumasok mag-aral, ito na naman yung teacher ko, ito na naman yung sabi ko, ang dami na naman ipapasa! At paano kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, ito yung kumakain ng napakalaking oras ng trabaho, may mga disciple ako alas 2 na, nagawa pa daw ng project, may ipapasa, hindi pa daw natutulog, paano
sabi dito, enjoy the work you have here on earth, and whatever your work you do your best. Amen. Kaya nga po, sabi ko nga po, ako po, testimony ko po, ako po is, nung last time, nag-testimony po ako regarding po sa work na meron po ako. Sabi ko nga sa inyo noon, naging maganda yung trabaho na meron ako kasi, teka lang, baka may makita kayo. Makita kayo ng blessing. Doon sa trabaho na meron po ako, hindi pa po ako nag-regular. Na-promote na po yung salary ko, tapos na-promote na po yung salamat po. Na-promote na po yung akin pong position. Pero meron pong hindi magandang nangyari. Parang nag-one-verse. Ayun po. Kung alam po ng mga nagtatrabaho yung term na napolitika ka sa trabaho, kasi sa trabaho ko po, meron dalawang assistant manager. So ako po ay under ng PPC Department, Planning and Control, Parts and Planning Control, department. So ang aming department na hinahati sa tatlo, planning, logistics, sa warehouse. Lahat po ng iyon ay slash po ako. So, ang ginawa po ni company, pinaghati po iyon at si planning and logistics ang isang department, tapos si warehouse ng solong department, isa po ng manager. Ang nangyari po, hindi po nagkasundo yung dalawang manager. Nasa gitna po ako kasi ako po yung slash planning, slash logistics, at slash warehouse. Yung po ang aking doon. Parang minamaximize po kasi nila ang capability ko. At dahil nga po hindi po sila nagkasundo, hanggang sa dumating sa point na nag-resign po yung warehouse manager po namin. At pati po ako ay nadamay. So ako po yung biglang inendo. Parang, alam niyo yung pakaramdam na nung hapon na yun, nag-uusap lang kami nung manager na natira. Di siya na lahat ang umahawak sa amin sa buong PPC department. Magkatabi pa kami sa opisina. Tapos nalaman ko kinabukasan, endo na daw ako. Tapos last day ko na pala ng araw na yun, wala po akong kaalam-alam. Tapos kinausap na naman ng HR na ganito nga daw po ang nangyari. Tapos natanong ko ano po ang mali kong nagawa. Na para masatisfy ako na okay lang sa akin. May violation ba ako? Meron ba ako? Hindi naman ako nalilate. Hindi naman ako pala absent. Ano pong mali na nagawa ko para makontento ako na pwede niyo akong i-endo. Ang nangyari po ay, sabi lang po ng HR sa akin ay may sinasabi siya pero mas magandang hindi mo na lang malaman. Kasi baka daw lalo daw po ako ma-discourage na hindi na pumasok. Hindi na ako papasok, endo na ako. Parang gano'n na po. Nag-chat na po ako sa kapatid ko, sabi ko sa kanya, ganito yung status ko, sabi niya sa akin, kung palagay mo nagigipit ka na, mag-resign ka na lang. Ay, magpa-endo ka na ng tuluyan. Pula po ulo ko, hindi na ako papasok, parang gano'n. Kasi parang nakaka-apak ng pride bilang, parang ano nangyari. Pero ang nangyari po, kinausap po ako ng HR supervisor namin, kasi along the way po pala, inaareglo na nila. Sabi nila, Claudine, kung ikaw ay magre-resign, sayang na pinaglaban ka namin. Kasi ang naging plano po ay tinransfer na lang po ako sa ibang department. Meron pong department talaga na nag-aantay na po sa akin. Gumawa na sila ng proposal, ganito, on that day, para po hindi po ako ma-endo. Kaya po nag-extend pa po yung regularization ko. On that time, sabi ko, ano ba yan yung prayer ko sa King Jen, ma-promote, salary, tapos increase. Tapos parang ba't ganun yung nangyari? Pero nakita ko doon na kung mananatili akong hindi masaya sa trabaho na meron ako, yung lagi kong ginagawa, magiging miserable talaga kasi yung lahat ng tao sa paligid ko, galit na lahat doon sa manager na yun. Kasi kaibigan ko po lahat ng manager, ng supervisor. Tinatanong nila ako, bakit ulit na lang yan? Hindi ko maalam, wala kasi nasabi sa akin, hindi nga ako kinakausap naglalampasan lang kami, hindi man lang ako kinakausap. Sabi ko sa HR manager, kaya sasama ko lang ng loob. Hindi man lang niya ako kinausap. May karapatan naman akong malaman kung ano yung maling nagawa ko. Hindi ba siya kayang i-compensate? Hindi ba siya kayang ayusin? Bakit hindi pinapaliwanag sa akin? Yun po yung naging dilemma. Pero, ang nakita ko na lang po doon kasi it's the same day na Daniel's Pass po natin. So, bawal akong magalit. Kahit gusto ko pong magwala doon sa company kasi may karapatan ako. Pwede ko nga silang ipatuloy. Pero, sabi ko, hindi ito yung laban ko. And that day, nung time na yun, ang topic pa naman ni nanay is forgiveness. Alam niyo po, nagagawa kong itian yung manager ko na yun, kahit hindi niya ako kinakausap, kahit hanggang ngayon po, sa mga oras na to, hindi pa po pinaniliwanag sa akin, bakit po ko na-transfer, magto 2 months na po ako dun sa production. Pero sabi ko doon, kung pinili ko na magalit at hindi ko tingnan ko yung negative side, araw-araw ng buhay ko, masama ang loob ko. Pero nakita ko doon na
O nga pala, humiling ako sa Lord. Sabi ko sa kanya, Lord, hindi nagiging sapat yung aking income. Pag-utihin mo naman ako kasi yung malaking pang kasi maaga po ako umaawas. Tapos 3:30 po ako umaawas. Tapos ang gawain po natin dito ay 7. Sabi ko kung mag-OT ako hanggang alas 6, malaking bagay siya. Tapos diretso na ako dito. Kaya umuwi pa po ako tapos punta po ako dito. Nakakatulog pa po ako minsan. Kaya medyo nalilate ako. Pero nakita ko doon na, kaya pala ako tinransfer kasi sa production po OT-OT. So yung answered prayer, kaya pala ako na-transfer kasi umili nga pala ako ng overtime. Answered prayer pala yun ng Daniel's Pass. Pero hindi lang maganda yung naging sitwasyon. Pero deep inside my heart, masama po talaga yung loob ko. Kasi hindi ko matanggap. Kasi pioneer ako dun eh. Tapos nauna pa ako dun sa manager na yun na-hire, tapos tatanggalin mo ko. Nauna pa nga ako sa'yo. Parang ganun po yung pakiramdam ko. Pero sabi ko nga dun, sabi ng Lord dun sa Ecclesiastes, enjoy the work you have to be here on earth. Sabi ko nga po, habang kung ano yung ginagawa natin, pinagkatiwala sa ating mga Panginoon, hindi naman talaga ito sa atin para arihin natin. Yung posisyon na meron ka, hindi naman yun sa'yo eh. Ang nakakatuwa sa Lord po, sa nangyari sa akin, same salary pa rin naman. Napalitan lang yung warehouse logistics staff ng production staff, yung pa rin naman po ang posisyon ko, wala naman pong nagbago. Dumali lang po yung ginagawa ko. Kasi yung manager po na napuntahan ko, ay yung kaklose ko po talaga manager at mga supervisor. Kaya po, sa Diyos pa rin po ang papuri. Instead na mag-bad trip ka, magkimkim ka ng sama ng loob sa mga nangyayari sa'yo, mas maganda po pala talaga na unawain natin ano ba talaga yung tinuturo ng Panginoon. At ganun din naman po sa ginagawa natin para sa Lord. I-enjoy po natin yung paglilingkod na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa ating pong ginagawa dito sa paglilingkod sa Lord, hindi naman po palaging madali. Sa totoo lang. Laging may battles na kasama. Pero kung mananatili ka sa point na buhay mo na hindi mo na-enjoy yung ginagawa mo, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, o naglilingkod ka, nagmi-ministry ka para sa Panginoon, ang sabi po ng Lord, whatever work you do your best. At ako po naniniwala, alam ko sa sarili ko, ginawa ko yung best ko para sa trabaho na meron ako. At ang Lord po ang nag-ayos. Sa totoo lang, wala po akong kaiusap na tao, wala po akong kaalam-alam, pero may mga ginamit ang Diyos para gumalaw para sa akin. Hindi ko po kailangan ipagtanggol ang sarili ko. Alam niyo po, nag-end po dun sa trabaho, lahat po ng tao galit dun sa manager na yun. Gawa po sa ginawa niya sa akin. Hindi po kasi lang matanggap na ganun po yung ginawa sa akin. So, magaling. Kapag pala talaga wala kang ginawa na anything at talagang pinagkatiwala mo lang sa Lord, ang Lord na yung bahala para sa'yo. Number 3, enjoy yourself. Ayan. So, hawi po dito sa Ecclesiastes 11 verse 9, young people, enjoy yourself while you are young. Be happy while you are young. Do whatever your heart desire. Do whatever you want to do. Sino po dito yung mga young people? Ang taas na kayo. Kung kayo nagtali, kahit anditi ang haba ay nandun sa likod. Alam niyo po, habang tumatanda tayo, ako lang ba, yung habang tumatanda ka, na-appreciate mo yung me time? Yung gusto mo yung ikaw lang muna, mag-isa, gusto mo lang magkape mag-isa, mag-unwind mag-isa. Hindi ko alam kung gano'n na kayo, pero ako nasa state na ako na gano'n, yung na-enjoy ko lang yung mag-isa ako. Nagbabasa ng libro, kung saan pumupunta sa gilid-gilid dyan, just to enjoy yung buhay na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya minsan, minsan kaya po pala wala na tayong maibigay sa iba kasi minsan pakaramdam mo, ubus ka na. Kasi parang halos naibigay mo na lahat sa iba. Naibigay mo na sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa ginagawa mo. Kaya pag ikaw na lang mag-isa, parang pakaramdam mo, parang pagod na pagod ka na. Parang wala ka nang maibigay sa iba kasi sa iyo palang ubus ka na. Sabi nga po sa Ecclesiastes 11 verse 10, nandiyan ba yan? So avoid sorrow and sadness, forget about the bad things that happen to you. This is because the joy of your youth pass quickly away. So wala pala dyan. Sabi po dito? Avoid sorrow and sadness. Habang bata tayo, we experience so many things. Na lang magbibigay sa atin ng sorrow and sadness. Sabi po sa verse. Pero sabi dito, forget all the bad things that happen to you. Mahirap makalimot sa mga bagay na nakasakit sa'yo. Pero hindi po natin pala may enjoy ang buhay natin kung palagi natin dinidwell yung masasakit na nangyari sa atin. Make room for yourself to grow. Para po ma-enjoy po natin ang ating pong buhay, ang ating sarili, let's find ourselves to grow. Minsan, huwag mo hayaan na nasasaktan ka palagi. Patawarin mo ang sarili mo.
Palayain mo sa anumang bitterness ang sarili mo. Celebrate your small wins. Ano po? Take time to recognize and appreciate minor or small achievements. Ano po? I-reward mo rin ang sarili mo. Make a progress and continuing to grow. Ano po? Mag-aral po tayo ng mga bagong bagay. Ano, maging mabuti ka rin sa sarili mo. Ano po? Minsan kasi, yung halos pinapagod mo ng sarili mo, pero hindi mo alam, wala na palang natitira sa'yo. Ano po? Kaya sabi dito, be kind to yourself. Smile and laugh every day. Marami po kasi sa atin, habang tumatanda daw, hindi na po kumingiti ng gaya ng bata ka ba? Ano po? Ang pangit na ng best day. Sorry po, ako nahihirapan eh. Sorry po. Habang tumatanda daw tayo, hindi na daw tayo padalas ngumingiti. Kaya sabi po dito, kung gusto mo ma-enjoy yung sarili mo, ngumiti ka, pero huwag naman yung loko, ngumingiti ka mag-isa mo. Pero express mo sa sarili mo na palagi kang ngumingiti. Hindi yung palagi kang aburido. Take some time to rest. Magpahinga ka din. Hindi palagi, para kumita o para magawa mo lahat, masustain mo lahat, ma-comply mo lahat, isa mo mahinga ka din. Kailangan mo din magpahinga. Mag-exercise ka din and also practice gratitude. Palagi po natin i-compliment mo rin naman yung sarili mo. I-appreciate mo rin naman ang sarili mo. I-bless mo rin naman yung sarili mo. Sabi nga dito, habang bata ka pa, explore and find time to enjoy what your heart desires. Sabi po dito. At habang bata ka pa, explore. Kaysa darating ka sa punto ng buhay mo na meron kang regret na hindi ko nagawa yung bagay na to, hindi ko na-enjoy yung bagay na to, hindi ko napuntahan yung ganito nung malakas pa ako. Nung mahina ka na, gusto mo mamundok, hindi mo na kaya. Gusto mo maglalangoy sa kung saan, hindi mo na kaya. Kaya habang bata ka pa, habang kaya mo pa, i-experience po natin yung pwede natin ibigay sa sarili po natin. Kaysa naman po, kung kailan hindi na pwede, saka tayo magkakaroon ng regrets. Pangapat po, enjoy God's pleasures. Sabi po dito, go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. Always be clothed in white, and always anoint your head with oil. Ayan. So hindi lang naman po dito yung kain ka lang ng kain. Pero ibig sabihin po, treat yourself once in a while. Minsan i-date mo rin naman yung sarili mo. Di ba? Mag-travel ka. Feed yourself. Bumili ka ng mga bagong damit. Magpaganda ka din. Sasabihin ko sa'yo, magpaganda ka din. Mag-ayos ka din naman. Magpasalon ka naman. Magpaspa ka naman. Kasi parang isa ako sa mga gato. Minado ako. Laging ako sasabihin ni Bian na, pumunta ka nga kayo kay Danica doon. Pagkuha ka ng mga damit ko. Sabihin siguro, isa akong sawa sa mga suot namin. Siguro, hagas na sa amin. Kasi hindi nga mga palaayos po. Pero, as we want to experience God's pleasure, ang Lord naman po hindi madamot na Diyos. Ang Lord naman gusto niya, na-experience natin yung mga bagay na meron ng mundong ito, na hindi naman po yung sobra-sobra sa atin, pero yung na-experience mo naman yung mga bagay na dapat na-experience mo. Mag-travel ka, see and enjoy the wonders of God can experience. Wala dito si Joby, yung staycation. Chinat na ako ng chinat ni Joby sa pa-el nito. Kaya lang wala pang kasama. Kaya yung take ko niya, wala pang kasama. Pinapupunta na ako. Atay lang best friend, pag may kasama na, mayroon naman ng buy one take one. Sabi po, may pambayad, walang kasama. Ikaw yung unang mag-bless sa sarili mo. Huwag kang maging madamot sa sarili mo. Alam niyo po, kinakailangan minsan naman, give yourself the life, the pleasure that you deserve. Nagtatrabaho ka, nagpapakahirap ka sa pag-aaral mo, i-enjoy mo naman yung fruit of labor na meron ka, kasi deserve naman po talaga natin ito. Ikaw yung unang mag-bless sa sarili mo. Wala pong masama dito, but just assured that you know the purpose and the intention of the pleasures you want. Sabi nga po, just always assure that your satisfaction in life is anchored in Jesus. Kaya nga po sabi po dito, next slide po. A man lacks in purpose, distracting himself with pleasure. Don't seek short-term pleasure, seek satisfaction
from God. Ano po? At kaya po sabi dito, huwag po tayo mag-distract dun sa pleasure. Oo, bilang may kakapasidad po tayo, may kakayanan tayo magkaroon ng mga bagay, makapunta sa mga kung saan-saan, or ma-experience yung pleasure na binibigay ng Lord. Ano po, magkaroon ka ng sasakyan, ng bahay, ng lupa, makapag-travel ka, magawa mo yung inaalok ng mundong ito. Pero lagi po natin tandaan na huwag po tayo mag-dwell dun sa short-term pleasure, but seek the satisfaction from God. Amen? Doon pa rin po yung pleasure na pinakamaganda sa lahat. Hindi po masama na-experience po natin yung inaalok ng mundo. Pero syempre, babalik pa rin po tayo sa Romans 12:2. Ano po? Do not conform to the pattern of this world. Ano po? So, hindi masamang i-experience mo, pero wag po yung sobra-sobra. Dahil ang sobra-sobra din po ay masama. Ano po? Panghali, number 5, remember that God will judge you. Sabi po sa Ecclesiastes 11 verse 9, but remember that God will judge you for everything that you do. Let's all be reminded po na that we can enjoy yung apat na bagay na sinabi ko kanina. Enjoy yourself, enjoy your family or your loved ones, enjoy your work, enjoy the God's pleasure. Magagawa po natin ang lahat ng bagay na ito. But we must also bear in mind that lahat po ng sobra ay masama. Kaya naman when you know that it will lead you to temptation, since kailangan alam mo din kung kailan yung sobra na. Ano po? Sobra na rin ang ilong ko. Hindi naman po masamang mag-enjoy. Ano po? Hindi naman masamang i-enjoy magmahal at mahalin. Tama po. In fact, gusto po ng word ito para sa atin. In fact, God wants us to enjoy the life He has given us. Pero, lagi po natin iisipin at i-gauge po ang sarili natin kung umihigit ba ito kaysa sa Panginoon. Ano po? Example, meron po akong napanood na movie clip. Kung kilala niyo po si Kim, siya yung may-ari ng Siomai King ba yun? Nakapanood ako ng video niya kasi meron siyang Ferrari. Tapos dun yata sa, hindi ko alam kung NLEX, gano'n. Yung may nakabangga sa kanya, sumakay sa Ferrari niya yung Vigo na sasakyan. So, siyempre, di ba, kahit sino kakabahan kapag ang bangga mo ay Ferrari, sasakyan. Talaga namang masakit-sakit na gasto. So, sabi niya, ang bad trip niya, nung nakita niya kasi umuulan daw, tapos binangga yung Ferrari niya. Kung ito daw yung uso ng sasakyan, sumakay. Di, ang laking bayarin. No? Kasi konting gas-gas mo lang ng sasakyan na gano'n. Pero kung masakit mo sa vlog, sa akin na to. Masakit na rin ako. Ayun po. At sabi niya, sa kwento ng testimony niya, nang nakita niya, talagang galit na galit siya. Kasi, sasakyan niya yun, talagang sinampa daw yung Nung nakita niya, he prayed. Tapos nung malaman niya, yung nakabangga pala sa kanya, ay babae, umiiyak na. Kasi alam nung babae nakabangga sa kanya na malaki yung babayaran niya. Nung nakausap niya daw yung babae po pala ay, kaya daw pala siya nabangga ay dahil cancer, nalaman niya na may cancer siya or parang may kukunin sa sasakyan kaya hindi niya namalaya. Kasi parang taranta na dahil cancer, parang nalaman niya na dahil doon sa may cancer siya. Sabi nitong si Kim na to, sabi niya, ang ginawa niya, bumalik siya sa sasakyan niya, sabi niya, sige, pag-iisipan ko. He prayed daw sa Panginoon at sabi niya, kung anong gagawin niya. Alam niyo po ang ginawa niya, lumabas siya na sasakyan, umuulan daw, sabi daw na doon sa babae, huwag ka na mag-alala, okay na yun. Tapos pinag-pray daw niya na gumaling pa yung babae. Kasi alam niyo po, minsan, akala sa mga bagay na meron tayo, akala natin kapag mayroon kang sasakyan, ito na yung guts mo. Kung may bahay ka, may maganda kang trabaho, akala natin ito yung satisfaction na meron tayo. Sabi niya doon, pwede kong pagbayarin yung babae. Kasi malaki talaga yung magagastos ko. Pero tinanong siya ng Lord, di ba dati naman wala ka namang sasakyan? Pag-pray ka, binigyan kita. Hindi naman sa'yo yan eh. Kasi minsan, kapag na-enjoy na nga natin yung mga bagay na meron tayo at lumalabis tayo sa kagustuhan ng Panginoon, na nag-pray ka ng sasakyan, na nagkasasakyan ka, yumabang ka. Nung nagkabahay ka, yumabang ka. Nung nagkaroon ka ng mga bagay na meron ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, may trabaho ka, yumabang ka. At hindi mo nakikita, hindi mo na na-enjoy yung blessing ng Lord kasi nakikita mo na lang yung possession na meron ka. Ang sabi niya doon siya nagsimula na makita niya yung kabutihan ng Lord kasi dati naman wala ako ng mga bagay na ito, pinag-pray ko lang, pero pinagkalog ng Lord. Pero dahil ako sa nagasgasan ng sasakyan,
yan po, sisirain ko yung buhay ng isang tao. Parang gano'n. Yung galit na galit ako sa kanya. Kaya nga po, doon po makikita natin na ang Lord, sa buhay po natin, as we enjoy our life here on earth, lagi po tayo magkaroon ng assessment sa ating sarili. Are we conforming the pattern of this world? Baka hindi na natin naaalagaan yung relationship natin sa Lord dahil mas napapahalagahan na po natin ang mundo. Kaya nga po sabi po dito, but remember that God will judge you for everything that you do. May enjoy mo yung buhay sa mga taong kasama mo. Kahit ikaw magmahal, mag-enjoy, gawin yung mga bagay na gusto mo, magpakasasa ka sa trabaho, maabot mo yung from supervisor to manager, magkaroon ka ng mas maganda, malaking kita sa trabaho, ma-enjoy mo lahat ng pleasure dito sa mundo. Pero, ang tanong, does it glorify the Lord? May enjoy mo ngayong buhay na meron ka dito, ano po, hindi masama. Pero, lagi dapat tayo magkaroon ng gauge kung hanggang saan. Yung kaligayahan po na gusto po natin ma-attain for us to enjoy the life here on earth. Sabi po dito, sabi po sa mga around 12, 13, verse 14. Ngayon, pwede mo bang sabay-sabay po nating basahin? Ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat haatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lili. Amen. Ano po? Kaya po, nakikita po ng Lord na naman po ang ating ginagawa. We must enjoy the life that we have. Sabi ko nga po nung paumpisa, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Kaya as we linger, i-assure mo na you have a happy life with your family. You have a balanced life in your work. You have a balanced life sa mga bagay na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, na i-enjoy po natin ito, but hindi po tayo lumalagpas sa pamantayan ng Panginoon. Sabi nga po sa ating conclusion, sa aking pong pagtatapos, sabi po dito, God doesn't just want us to be alive, but He wants us to enjoy being alive. He wants us to live with joy, abundant, and overflowing. Amen. Hindi ka lang gusto ng Lord na nabubuhay ka. Nasusustain mo yung pangangailangan na meron ko. And the next day, ganun ulit. Tatrabaho ka, masusustain mo, ganun ulit. Paulit-ulit. Ang gusto po ng Lord, we enjoy na nabubuhay ka. Kasama yung mga taong mahal mo, kasama yung possessions and progression na binibigay sa atin ng Lord, kasama yung pleasure na inaalok ng mundong ito. Pero yung gusto pa ng Lord dito is be alive. He wants us to live with joy, abundant, and overflowing. Amen. At sa ating pong aplikasyon, make Jesus the most important person in your life. For us to be able to enjoy this life, the pleasure that the world is giving us, na nag-glorify mo pa rin ng Panginoon. It is important po na living and remaining in Him and making everything in life revolves around Him. That's when we bear the fruit of godly life, and that's when God's true joy is released in us. Maaari po bang lahat po tayo ay magsigaw? At maaari po ba na tayo ay pumikit? At tanungin mo ang iyong sarili, na-enjoy ko ba talaga ang buhay ko? Am I enjoying my ministry, yung ginagawa ko para sa Panginoon? Or na just doing it because it's a responsibility? Just being here kasi ito na yung nakasanayan ko. Am I enjoying the moment with my family? Am I much forgiving? Am I much understandable? Ako ba yung taong nalalapitan ng sarili kong pamilya? Nakikita ba ng pamilya ko yung ginagawa ko para sa Panginoon? Are you enjoying your work? Nagiging pagpapala ka ba sa mga katrabaho mo? Nagiging blessing ba ang trabaho mo para sa mga taong nakapaligid sa'yo? Once in a while, na-enjoy mo pa ba yung sarili mo? O ikaw na mismo yung pagod na sa sarili mo? And most of the time, may iba sa atin, gusto na nga tapusin yung buhay nila dahil sa mga problema nilang pinagdaraanan. Are you still love and enjoy doing what you do for yourself? Kapatid, na-enjoy mo ba yung mga pleasures na binibigay sa inyo ng mundo? Binibigay
binibigay sa'yo ng Panginoon. Nagiging appreciative ka pa ba sa mga bagay na ibinagkakaloob niya sa'yo? Binabalik mo pa ba sa Lord lahat ng papuri at pasasalamat sa bawat bagay na ibinagkaloob niya sa'yo? Mabuti man o hindi. Saan ka man nakakarating, ano man ang iyong natitikman, ano man yung nagkakaroon ka, do we enjoy God's pleasure o nagre-reklamo ka na? Remember that God will judge us. Hindi dahil masaya ka, tama. Hindi dahil gusto mo, ikabubuti. But make Jesus the most important person in your life, and you will live a life that you enjoy. Kapatid, isa lang yung buhay na meron tayo. Pagka natapos ito, buhay na kasama ang Panginoon sa langit. Pero ang tanong, na-enjoy mo pa ba ang buhay mo dito? Bukas gigising ka ulit. Panibagong itsura. Mga tao makikita, gagawin. Yun na naman, paulit-ulit matatapos ang araw mo. Pero, last that the time that you appreciate God, did you ever think of the good things that God did to you? Para masabi mo na enjoy mo yung buhay mo. Sabi ng Lord, nung kinreate niya ang mundo, bawat araw, sinasabi niya, it is good. Bago ka ba matulog mamayang gabi, masasabi mo, God, it is good. I enjoy this day. Kasi no matter what had happened today, I enjoy it. I will linger every moment and every glimpse of it. Kasi ikaw yung kasama ko, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Kapatid, hindi gusto ng Lord na nananatili kang malungkot, mag-isa, sa kawalan. God wants you to grow and to experience the life that He offers you. Remain in Him